Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa dalawang dating ex-spokesperson ni dating President Duterte ho mga ka-action na si Harry Roque at si Panelo Salvador ho mga ka-action. Dito po natin malalaman kung sino po ang nagsinungaling o sino ba ang sinungaling sa kanilang dalawa. Si Harry Roque ang nag-amin o nagbunyag na nagkaroon ng isang secret deal nung panahon ni Duterte at nagsimula po ito nung 2016 ho mga ka-action na kung saan kinumpirma din ng isa sa mga opisyal na mataas na opisyal ng China na mayroon nga pong gentleman agreement na naganap nung panahon ni Duterte ho mga ka-action. Ngunit ito po pinasinungalingan ni Panelo na kung sino man ang nagsabi na may gentleman agreement si dating Pangulong Duterte ay isang malaking kasinungalingan. Ngayon po, sino po talaga ang nagsisinungaling? Bago po ang lahat mga ka-action, mga kakampeng, panuorin muna natin ang nasabing balita. Magkaiba ng sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay yan ng umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sinumang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Sagot naman ni Trillanes, fake news si Roque. Ang totoo raw sa panahon ni Aquino na palaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Dagdag pa ni Carpio, dapat nang maghain ng panibagong arbitration case ang Pilipinas laban sa China, partikular sa malawakang pagsira nila sa ating likas na yaman. Noong nakaraang taon, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na humihingi na sila ng payo mula sa legal experts kung paano isa sa katuparan ang paghahain ng kaso sa China sa International Tribunal. Nagbabalita mula So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin
ang sinabi ng dalawa, saan ba kayo maniniwala? Kay Harry Roque o kay Panilo? Sino ba ang nagsisinungaling? Si Panilo o si Harry Roque? Okay, husgahan ko na. Bahala na kayo kung anong magiging husga nyo dyan. I-comment nyo na lang ha. Ang nagsisinungaling dito, ayon kay Panilo, ayon din daw kay Duterte, ay wala daw naganap na gentleman's agreement. Alam nyo, sa totoo lang, ang sinungaling dito yung dalawa. Si Panelo at si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ngayon, i-deny ni Duterte. Paano nyo po i-deny na mismo ang isa sa mga mataas na opisyal ng China na hindi nagpakilala ay sinabi din or umamin din na nagkaroon nga po ng gentleman agreement noong panahon ni Duterte at nagsimula po ito noong 2016. Ngayon, masasabi ba natin na ang ibinunyag o ang pag-amin ni Harry Roque ay isang kasinungalingan? Di ba? Yun po ang aking husga. Ang sinungaling yung dalawa, si Panelo at saka si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ang napakahirap po nito mga kaksyon. Marami ang nagsasabi ng mga content creator nila kasi content creator nga nila. Siyempre kahit anong mangyari, ipagtatanggol ho nila. Gagawin at gagawin nila lahat para ipagtanggol ang kanilang iniidolo. Okay? Ang sabi nila daw, gentleman agreement daw yun. Oo. Siyempre, verbal daw yun. Oo. Alam po namin, verbal. Yun nga po ang pinakamalaking katanungan namin. Verbal ang nasabing agreement. Walang papel na kasulatan. Okay? So, ibig sabihin, dahil verbal at ang problema po ay inilihim po ito sa publiko. Diba? Yun po yung malaking tanong natin. Bakit kailangan ni Duterte ilihim sa publiko sa kanyang sinasakupan kung ito lang naman ang nasabing agreement? Napakasimple lang naman pala, no? Pero para sa atin mga ka-action, mga kakampeng, hindi naman dapat ginanyan ni Duterte nung siya ay namumuno bilang isang presidente. Huwag naman sana niya hinayaan na mag-abuso ang mga China sa sarili nating bakuran. Ang kaso nga lang, ang dating dito, naging sunod-sunuran si dating Pangulong Duterte nung panahon niya. Kasi siya lang mismo sa dami na nagdaan ng administrasyon, nakikipaglaban dyan sa China para hindi lang maangkin ang West Philippine Sea. Pero pagdating kay dating Duterte, abay bumigay po ito. Lahat ng gusto ng China, nagkaroon ng kasunduan, sinang-ayunan niya. Ngayon, sino po ang lumalabas na mahina at matapang? Diba? Ang mga nagdaang administrasyon o si dating Pangulong Duterte? Para sa akin, ang mga matapang po, yung mga nagdaang administrasyon before si Duterte. Ang mahina na presidente ay si Duterte. Alam nyo kung bakit? Kasi nagkasundo sila Sinang-ayunan niya ang gusto ng China dyan sa West Philippine Sea, na kung tutusin at isipin ni dating Pangulong Duterte, sariling bakura natin dyan. Hindi niya ba naisip na tika, sariling bakuran ko yan, bakit ako pa ang parang dihado? Di ba? Yun po yung pinakapunto po natin. Di ba? Ang kaso nga lang po, sabi ng iba, isinalba daw tayo sa gera. Isinalba daw tayo ni Duterte sa gera. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga China na yan, pag ganyan-ganyan lang yan. Kasi kung gusto ho nila makipaggera, di sana nung panahon pa lang ni Pinoy, na talagang ipinaglaban ang West Philippine Sea at napatunayan na tayo ang nanalo dahil sa resulta ng International Court. Diba? Nag-file ng case laban sa China. May nagawa ba ang China? Talo ho sila at napatunayan ni Noynoy Aquino na tayo ang panalo at tayo ang may-ari ng West Philippine Sea. Ipinaglaban po yun ni Pinoy. Kung gusto ng gera, bakit hindi tayo ginera nung panahon ni Pinoy? Diba? Mga estratehiya lang po yan ng ating mga kaibigan sa kabila para nang sa ganun hindi magalit ang taong bayan sa kanilang iniidolo. Pero ang totoo, mahina ang dating President Duterte. Kasi nakipagkasundo at sinang-ayunan
ang mga gusto ng China. Samantala, sarili nating bakuran yan. Dapat hindi pwedeng maging sunod-sunuran. Okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.